Insensitive ang naging komento ni Kim. Ayon sa kanila, hindi siya nararapat na maging sentro ng isang biro na maaaring makasakit sa kanyang damdamin. Kaya niyang umunlad sa sarili niya nang hindi siya nang aapak ng ibang tao. Reaksyon ni Miss Raisa May Dizon sa pambabatikos na ginawa nitong si Miss Kim Chiu. Abay trending at pinag-uusapan ngayon sa social media. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Nagtrending sa social media si Kim Chiu matapos siyang makatanggap ng sari-saring reaksyon mula sa mga netizen kaugnay ng isang biro na binitawan niya sa isang segment ng noontime program na kanyang kinabibilangan. Ang insidente ay mabilis na kumalat sa iba't ibang social media platform at naging paksa ng discussion ng mga tagahanga at mga manonood. Ayon po sa mga ulat, naganap ang kontrobersya sa isang comedy segment kung saan nakikipagbiruan si Kim Chiu sa isang celebrity guest. Sa naturang eksena ay nabanggit ang karakter ng Lotus Fit, isang nakakatakot na karakter na ginagaya sa palabas sa gitna ng kanilang palitan ng biro na sabi ni Kim na kamukha umano ng karakter si Raisa May Dizon. Doon ang pagkakamali niya, lalo na sobrang init po ng pangalan ni Raisa May ngayon, 'di ba? Lalo na meron pong experience si Raisa May kung paano po siya dati ay talagang dati ay parang kinukutya. At sa kabila ng mga pangkukutya na naganap noon, ay nanatili pong tahimik si Miss Raisa. And talagang nung nakuha niya yung simpatya ng mga tao kung paano siya nakaranas ng pangmamaliit ng ibang tao, parang naging mas sensitive na yung mga tao pagdating po kay Miss Raisa May. Hindi nagtagal ay umani ng iba't ibang reaksyon ang naturang pahayag at maraming netizen ang nagsabing hindi umano naging angkop ang biro dahil nadamay si Raisa May Dizon kahit wala naman itong kinalaman sa segment. Para sa ilang manonood, hindi dapat gamitin ang pangalan ng isang tao bilang punchline ng biro, lalo na kung maaari itong ituring na panlalait o pangungutya. May mga nagsabi ring tila naging insensitive ang naging komento ni Kim. Ayon sa kanila, bilang isang veteranong host at artista, inaasahan nilang magiging mas maingat siya sa mga salitang ginagamit sa harap ng publiko. Naniniwala ang ilan na ang isang simpleng biro ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto, lalo na kapag mabilis itong kumalat sa internet. Sa kabilang banda, mayroon ding mga taga-suporta ni Kim Chiu na nagsabing hindi naman umano masama ang intensyon ng aktres. Para sa kanila, bahagi lamang ito ng spontaneity ng isang live television program kung saan minsan ay may mga birong hindi agad nasusukat ang magiging epekto sa mga manonood. May ilan ding nagsabing hindi dapat agad husgahan ang personalidad batay lamang sa isang maikling video clip. At ayon sa kanila, kilala si Kim bilang masayahin at palabiro kaya posibleng wala siyang layuning manakit ng damdamin ng iba. Samantalang marami namang netizen ang nagpahayag ng suporta kay Raisa May Dizon. Pinuri nila ang dating child star dahil nananatili itong tahimik sa gitna ng kontrobersya. Wala ring inilabas na opisyal na pahayag si Raisa tungkol sa issue sa oras ng paglalathala ng mga ulat. Ipinunto rin ng ilang netizen na matagal ng positibo ang imahe ni Raisa May sa industriya mula sa kanyang pagsisimula bilang Little Miss Philippines hanggang sa pagiging television host at actress. Nananatili umano siyang malayo sa mga kontrobersya. So dahil dito, marami ang nagsabing hindi siya nararapat na maging sentro ng isang biro na maaaring makasakit sa kanyang damdamin. Habang lumalawak ang discussion, naging usapan din ang hangganan ng comedy sa telebisyon. Marami ang nagsasabing mahalagang isaalang-alang ng mga host ang performers ang epekto ng kanilang mga biro, lalo na sa panahon ngayon kung saan mabilis kumalat ang bawat eksena sa social media. May ilan naman nagsabing hindi dapat mawala ang kalayaan ng mga komedyante at host na magpatawa
Ngunit kailangan rin balansin ito ng may respeto sa ibang tao. Para sa kanila, maaaring maging nakakatawa ang isang programa nang hindi kinakailangang gamitan ng pangalan o pisikal na anyo ng ibang tao bilang paksa ng biro. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag si Kim Chiu hinggil sa issue. Gayunpaman, nananatiling bukas ang usapin habang patuloy na pinag-uusapan ito sa publiko. Pinapakita rin ng pangyayaring ito kung gaano kalaki ang impluwensya ng social media sa kasalukuyang panahon. Sa loob lamang ng ilang oras matapos ang segment, mabilis na kumalat ang mga video clip, screenshot at iba't ibang opinyon ng netizen. Dahil dito ay talaga namang naging sentro ng discussion ng isyong ito, hindi lamang sa entertainment pages kundi maging sa iba't ibang online community. Para sa ilang mga entertainment observers, ang naturang pangyayari ay nagsisilbing paalaala sa mga personalidad sa telebisyon na mas maging sensitibo na ang mga manonood sa mga biro na maaaring makaapekto sa dignidad o reputasyon ng ibang tao. Ang dating tinatanggap na simpleng biruan lang ay maaari nang makita ngayon bilang hindi nakaangkop na depende sa konteksto at pananaw ng publiko. Sa uli, pinapakita ng insidenteng ito ang kahalagahan ng responsableng paggamit ng katatawanan sa telebisyon. Bagamat mahalagang bahagi ng noontime show ang pagpapatawa, mahalaga ring tiyaking hindi ito nagiging dahilan upang maging ang ibang taong nakakaramdam o pamamaliit o panlalait. Habang wala pang opisyal na pahayag mula sa sangkot, patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang magiging susunod na kabanata ng isyong ito. Pero sa kaso po kasi ni Miss Raisa May, mula po kasi hanggang ngayon trending pa rin kasi si Raisa dahil po dun sa incidenteng yun. Kasi pagkatapos po mag-trending ni Miss Raisa May dun sa kanyang interview with Miss Tony Talks, 'di ba? Kung paano niya ikinuwento yung mga hindi kagandahan na pangyayari sa buhay niya. Na talaga namang naging niya, kumbaga parang imbis na gamitin niya yon as negative, 'di ba? Tinake niya yun as positive. Kumbaga talagang nagsumikap po si Raisa May Dizon na papatunayan na kaya niyang umunlad sa sarili niya nang hindi siya nang aapak ng ibang tao. At kuhang-kuha po ni Miss Raisa May yung sympathy kasi marami pong mga nakaka-relate dun sa kanyang story. Kaya naman parang hindi po naging katanggap-tanggap sa publiko na maging point person siya pagdating dun sa katatawanan kung saan nabanggit pa nga yung pangalan nitong si Miss Raisa May, 'di ba? Kasi alam natin kasi yung nature ng Showtime ganun talaga, laitan talaga dun kasi nga si Vice Ganda, yung kanyang way ng pagpapatawa is parang panlalait, 'di ba? At talagang dahil dito ay hindi po nakaligtas si Kim Chiu sa mga ganitong klase ng public scrutiny, public talagang public judgment talaga yung naranasan niya dahil po dun sa kanyang sinabi sa isang stint dun sa kanilang show. So ang kagandahan dito, bagamat may mga ganitong klase ng trending na balita, is si Miss Raisa May, talagang she has a good heart alam niyo po kung bakit? Kasi pinapanatili niya yung kanyang katahimikan despite the fact na talagang ang dami na po, hindi lang naman si Miss Kim Chiu talaga yung nanglalait kay Miss Raisa, marami pang mga gumagamit sa pangalan ni Raisa May. Kaso nga lang talagang nagtrending talaga kay Kim Chiu kasi hindi natin inaasahan na si Kim Chiu ay magagagawa ng ganon, 'di ba? Parang hindi natin expected kaya ganon lumaki yung issue na yon, 'di ba? Pero kung tutuusin, si Miss Raisa May po is talagang pinanatili niya yung kanyang peace of mind, pinanatili niya yung kanyang katahimikan sa gitna po ng isyong ito. Never po siyang nagsalita. Yan pong isa sa pinakamagandang reaksyon ni Miss Raisa May. Kasi nga naman, di ba, parang imbis na mag-dwell ka dun sa negative na mga balita, why not i-enjoy niya yung moment na to kung saan highlights po ngayon si Raisa. Dahil po dun sa namumuo na love team nila ni Miss
Mr. Bimbi. Kasi syempre nga naman, yung story na to, matututunan natin na parang hindi mo kailangang pakinggan yung mga negatibo sa paligid mo. Ang tignan mo yung positibong nangyayari sa'yo ngayon. Yun po yung isa sa pinakamagandang aral na pwede nating matutunan sa storya ni Raisa. Tulad ng mga pangyayari sa buhay niya, ang dami ng mga taong nanlait sa kanya, ang dami mga tao na talagang nagpasakit sa damdamin niya, pero ginamit niya yon as positive, no? Kumbaga tinake niya yon as positive na yung outcome sa buhay niya. Hindi niya kailangan mag-dwell dun sa sakit, 'di ba? Kaya naman talagang deserve ni Raisa kung ano yung atensyon na nakukuha niya ngayon sa publiko. So, kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Daraj channel. God bless everyone.